Ako nga pala si Egay Buster, Egay rin ng pangkat ng Sputnik. Itong interview na to ay tatawagin kong Real Freedom dahil sa paglaya ko na to kasama ko ang Panginoon, may papapahalaga sa sarili, kapwa at sa pamilya. Saka masarap mabuhay ng malaya yung walang pangamba, malinis ang kalooban at gumawa ng mabuti laban sa kasamaan. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Mag-isang buwan pa lang akong lumaya. Galing ako ng Davao Prison. Maraming pinagdaan ng masalimuot na pamumuhay. Hindi naman ito masasabing kahirapan kasi ang pamilya ko naman hindi naman talaga mahirap sa katunayan nga. Ang pamilya ko parehas naman na nag-aaral. Yung tatay ko nga undergraduate ng medicine. Nanay ko nag-aaral din kaya medyo matagal na silang wala. Nagsimula ang pagpasok ko sa kulungan dahil rin sa sarili kong kalukuhan. Yung dala ng kabataan nga, yung kapusukan. Bata pa lang ako, Sputnik na ako eh. Siguro mga 17. Pabalik-balik din akong kulungan. Parang ako yung kabataan na kinararangal pa yata yung pangungulungan eh. Kaya ito, napakaganda nitong huling paglaya ko dahil ito na yung pinaka masasabing ayaw mo na talaga. Mahalaga na sa akin ng buhay ngayon. Saka yung tiwala ng lipunan. Kaya nangyari, labas-pasok ako eh. Ito yung unang-unang tatak ko eh. Ito, yung planeta na to. Ito. Tapos po, Yung unang planeta ko, nasundan yan neto, yung pangalawang planeta. Bata pa kami, talagang pusong Sputnik na kami. Hanggang sa nakulong dahil nga sa magulong pamumuhay na sa totoo lang, tayo rin naman ang gumagawa sa sarili natin ng kapalaran natin. Kung alin nangyayari, wala tayong dapat sisihin, kundi tayong gumagawa. Yung unang araw ko sa kulungan napadpad ako doon sa Cuerna. Lahat nga ng panunungkulan sa pangkat, inabot ko na eh. Pepe ko ng kulturero sa Cuerna. Nag-ranking din ako sa Manila Jail na kung saan jury. Tapos nag-advisor din ako ng Brigada 12 ng Sputnik. Unang riot na nasaksihan ko ron, yun yung bahala sa pangkat namin. May palaan dito, tira na ganyan. Trusty force ako nun eh. Kumbaga wala ako dun sa bahay namin nun. Tinutulungan na lang namin yung mga may tama na kakusa namin para dalhin dun sa ospital. Kadalasang nagiging sanhi ng riot yung mga simpleng bagay lang na pinagmulan ng di pagkakaunawaan. Tapos lalaki na yung kaguluhan. Pero sa totoo lang, ang pangkat naman ang layunin lagi is peaceful. Kaya lang kapag merong naagarbyado na isa, hindi na mapapayag yung pangkat na hindi babawi. Pero sa totoo lang, ang pangkat ay maganda lagi ang layunin dahil yan ang nagpapatubad ng disiplina at ng kapayapaan. Gaya na lang ng patakaran ng pagpapanatili ng respeto at paggalang. Yan ang numero 1 pinatutupad sa pangkat namin. Hindi mapayag ng maagarbyado hanggang sa magkakaroon ng bawian, doon lumalaki. Pero kapag ka naman nagkaayos ang kabilang panig, naagapan naman ng BJMP o ng Bucor, nagiging maayos naman lahat. Kasi may pagpapahalaga rin, lalo na ang mga nagdadala, may pagpapahalaga sa salita nila yan. Doon sa Davao Prison naman, nasusunod yung tamang capacity ng building. Mababait naman ng mga Bureau of Correction doon ng mga empleyadong Bisaya. Maayos din naman ang mga pagkain. Sa Davao Prison, hindi naman kasi masyadong uso yung kaguluhan. Kasi doon parang pinatutupad naman din doon yung sambayanan. Sa kapag doon may konting problema, naayos naman ang gulo nila Commander Arilmina saka ni Commander Edong Castro. Kaya naagapan man, hindi naman nangyayari na lumala. Naging mayor ako ng Building 2, Cell 205. Sa katunayan, kapag nagle-lecture ako sa tao, magparami tayo ng kaibigan at huwag lang gumawa ng kaaway. Malawak na kaisipan, mahabang pasensya at pagmamahalan sa bawat isa. Magsama-sama bilang pamilya. Ganun ang nilecture ko sa selda ko noon. Bilang nanunungkulan kasi unang-una manggagaling ang respeto sa sarili mo. Saka kailangan lagi mong alam kung ano yung sa loobin nila. Saka hindi rin pwede na madali kang magalit. Pag may sumbong sa'yo, kailangan hingin mo na yung panig ng isa bago mo titimbangin kung sino at pagsasabihin kung sino yung talagang may sala. Aalamin muna yung punot dulo at wala kang kikilingan. Dapat patas. Ito yung kababata ko rin na kakusa ko na naging kasalo ko. Tatuto ng asawa ko, si Vanessa. Tatlo nga yan eh. Sa katunayan hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya eh. Tatlo pangalan yan. Ito si Vanessa, si Annalyn, tapos ito si Lenling. Siya yan. ito. Sputnik po yan. Pagka nakababa yung isa, yun, BCA yun. Ito, simbolo talaga ng pangkat namin yan. Ito yung lips, yung mata, saka ito yung mga sapot. Sapot. Oo. Pagka medyo huwarin ka nanunungkulan, nalalagay yung pangalan mo sa mga kakusa mo. Gaya ko, katunayan, nag-jury ako. Maraming mga pangalan ko nakalagay dun sa mga kakusa ko, pinalalagay nila yung egilin. Pero hindi yan isang gawaan lang, pautik-utik ba?
Pagka yung dinatat ng buryong, papatato, tatawa mo ko, ganyan. Nagbabayad ka pa nga sa mananato niyan. Lahat yan binabayaran. Yung makasaysayang tattoo ko rito, unang-una na yung planeta na sa puso ko. Pangalawa, yung pangalan ng pamilya ko, saka yung asawa ko na si Annalyn niya, makasaysayan niya. Kasi hanggang ngayon, hindi ko naman siya nakakalimutan talaga eh. Ito naman, yung sa medium na ako niyan. Ito, halimbawa nito, ito pangalan ko to. Egay Dim. 4268. Oo. Yan ang unang prison number ko. Pinatato ko na rin. Sa kasalukuyan, nung bago ko lumayan Davao Prison, dalawang commander na tumatayo ron, Argel Mina, tapos si Edong Castro. Wala naman masasabi sa pamamalakan nila kasi nakikita naman pag okasyon, talagang dami ng pagkain. Sa pagiging magkakosa kasi may kasabihan nga eh. Kahit dugo mo minsan, ibibigay mo. Ang pamamangkat, hindi lang basta yan kaning isusubo na pag napasok ka, luluwa mo. Meron kasi mga iba na pagka may atraso, mananakbo, yun, pangit yun. Sa Manila kasi, hahabulin ka talaga ng pangkat, kukuhanin ka. At usaping pangkat yun, magkakasumaryahan. Kaya masasabi ko lang sa mga namamangkat, ang pamamangkat, hindi naman basta tatalikuran mo. Kailangan pagdibayin mo sa puso mo. Ngayon, tungkol naman sa pagbabago, hindi naman dahilan ng nakaraan mo o pangkat mo para harapin ng bagong buhay. Para magsimula, mamuhay ng may malinis na kalooban, magandang layunin sa buhay, may Diyos sa puso mo, mahal mo ang pamilya mo, kailangan huwag mawawala yung tiwala sa Diyos sa sarili mo. Prinsesa yung mga buhay ng bakla ron eh, pero depende rin sa itsura ng bakla. Pero pag magandang bakla ka, talagang prinsesa ka. Talaga? Baka wala kang gagawin kundi doon ka lang sa kubul. Ngayon kapag ka medyo baklang ano ka lang na walang figura, eh, ikaw ang bubuhay sa lalaki. Pag magandang bakla ka, ikaw pa talaga bubuhay ng lalaki. Talagang inaalagaan, saka sinusuporta. Minsan nga, pinag-aawayan pa ng sa loob eh. Oh. Ang paggalang naman, pinatutupad sa pangkat, lalo sa pangkat namin. Mahigpit na pinatutupad, hindi lang sa nanunukulan, kundi sa bawat kasapin. So, lalo na sa BGMP o sa Bucor, yan ang nakaunang sa Magna Carta namin eh. Pag di mo sinunod, ang bawat patakaran na nakalagay sa Magna Carta, may karampatang parusa yan. Kung saan, dilitisin ka ng mga jury. Dati rin kasi kung umaharap ka ganyan, dahil jury rin ako sa Manila Jail. Hanggang sa nag-advisor ako, kaya alam ko rin yung sistema ng sumaryahan. Yung sumaryahan, yun yung kapag may sala ka. Kinukuha yung punot dulo ron, yung mga bawat testigo, tinatanong yun. Sinasala talaga kung talagang sumala. Kung minsan yung nagpaparating, minsan sila pa yung natatakalan dahil nga dun sa napatunayan na ginagawa lang nila ng kasalanan yung kakusa nila. Yung lumang kwento na nalalaman ko na naging alamat ng pangkat, yung katulad na lang yung si Amadong Buang na talagang nag-commander yan, talagang pinaglalaban ng pangkat, hindi talaga paparagabyado. Tulad na lang yung si Peraldan Buang na alamat din na binalot daw yung bandela sa katawan niya para hindi sa maridin. Yun naman, hindi ko totaling nasaksiyan, pero yun ay alamat na tumatak na sa isip ng mga bawat kakusa namin na Sputnik. Sa kasalukuyan ngayon, ang pinaka-tumatay yung pinuno o kinikilala na batas ng salita, si Joel Capunes. Supremo na yun eh. Siya yung pinaka-batas ng pangkat, si Supremo Joel. Ginagalang talaga ng pangkat. Meron po palang mga nag-aaral din dun sa bilangguan. Totoo, maraming reformation ng BGMP, maging ang Bucor, may mga ganun. Sa katunayan, nung bago ko mapunta ng RDC, pumasok rin ako, nag-schooling din ako ron eh. Papasok ka, tapos pagtapos ng klase, babalik ka sa brigada mo. Isa rin ako sa nakinabang dun sa pag-aaral. Yung programa na yan. Programa na yan. Kamusta po yung buhay nyo ngayon dito sa labas? Masaya ako ngayon kasi unang-una, yung pananalig ko sa Diyos nandun eh. Masarap sa pakiramdam kapag alam mo sa sarili mo na malinis na yung kalooban mo, malinis ang puso at isipan mo, close ka sa pamilya mo, wala ka ng bisyo. Ang unang-unang maging dapat na gawin, tanggapin ng Diyos. Tapos kalimutan ng bisyo. Yung mga maling gawain, kalimutan. Harapin natin ang buhay na may karangalan, may dignidad. Mabuhay ka ng marangal. Huwag na natin hintayin pa na sumakabilang buhay tayo na hindi tayo pinagmamalaki ng pamilya natin. Kasi maraming mga nanggagaling ng kulungan pagkadating ng laya. Ganun pa rin, isa rin ako dyan kasi noon na nagpabalik-balik. Papasalamat nga ako dahil itong huli, nanalangin ako at binigay naman yan. Taimtim ako nanalangin sa kanya na bigyan mo ko ng pagkakataon para maituwid ko ang lahat at makahingi ng tawad sa mga kasalanan ko, mabuhay ng normal. Sa nagsusulat ako, kada nagdadasal ako, gabayin mo ko na lalong gumaling pa para ipagpatuloy ko yung pangako ko sa'yo na makagawa ng mga kabutihan. May plano nga ako na gusto ko sana, isang beses sa isang buwan, magluluto ako ng marami tapos papakain ko dun sa mga makikita kong batang lansangan. Yun ang mga layunin
gagawin ko ngayon sa buhay. Yung kabataan ko kasi dati halos isuka ako ng lipunan. Ako yung klase ng tao na marami kong kaperwisyo ang nagawa. Ano ko yung matatawag na salot. Ramdam ko talaga na ang tao wala nang tiwala sa akin. Dumarating yung pagkakataon na parang ayaw na akong papasukin ng tao sa bahay. Pamilya ko parang matabang na sa akin. Kaya napakasarap sa pakiramdam kapag yung alam mong malinis ka na. Pinagbayaran ko na rin lahat. Hiningi ko na rin tao sa Diyos yan. May ipapayo ko sa mga kabataan ngayon na gaya ko noon na mapusok saka tira pasok. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na sa bandong huli pagsisiyan natin. Mas masarap makipagkaibigan kaysa makipag-away. Doon naman sa mga patuloy na nagbibisyo at gumagawa ng mali. Huwag natin hintayin maging hulihan lahat. Hanggat maaga pa, itigil na natin. Huwag natin hayaan na tabunan tayo ng lupa na hindi tayo naging close sa pamilya natin at walang Diyos sa puso natin. Kalimutan natin ang bisyo at talikuran masamang gawain. Panatilihin ang respeto at galang magmumula sa sarili at ibigay natin sa kapwa natin. Huwag natin gagawin yung mga bagay na ayaw din gawin sa atin. Huwag tayong maging kahihiyan ng pamilya natin na at masabihan tayong bastos o may mga masamang gawain. Kung ano yung alam natin mali, meron tayong matinong pag-iisip, yun ang gawin natin. Sa ngayon, wala naman na akong bagay na pinagsisihiyan kasi naging aral din naman sa akin yung mga nangyari sa buhay ko eh. Nagpapasalamat nga ako dahil narito ako ngayon at buhay na buhay, may pananampalataya sa Diyos. Turo, siya na rin ang gumawa ng daan, gumamit siya ng instrumento na tao para tuwid ko yung mga pagkakamali ko. Wala na akong bagay na pinagsisihan sa buhay ko dahil lahat ngayon tanggap ko kung sino at ano ako ngayon. Ang mensahe ko lang para sa mga taong hanggang ngayon ay gumagawa ng pera sa maling paraan, huwag natin sangkalan ng kahirapan. Magsikap tayo at lumaban ng parehas at patas. Masarap ikarangal ng pamilya at mabuhay ng tama sa malayang lipunan. Sa mga nakakulong ngayon, sa kulungan pa lang magbago na tayo. Ayusin na natin ang buhay natin. Dahil kapag lumaya tayo ng gumagawa pa rin ng kamalian, ibig sabihin wala tayong natutunan. Huwag tayong masanay na mabuhay sa mga maling pamamaraan at maling kalakaran. Ako si Egay Baser, Egeling ng Pangkat Sputik at ito ang story ng mga tatu ko. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halip ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagkakapag